Hi mga cake ibigan, tara gawa tayong cake. Oo, cake na naman. Cake na naman ang gagawin natin, tama po. Ito ay ahas cake or snake cake. Ahas! Nako! Si Bes ang gagawin natin. O, de, joke lang ha, hindi to si Bes. Mababait kayo mga Bes. Di ba best friend? O, di ba? So, ayan, una kong ginawa, nag-drawing muna ako sa parchment paper na magiging pattern natin ng ahas. So, curve-curve lang yan. Bahala na, wala namang size talaga yan. So, nag-curve-curve lang tayo. And ito, dinikit ko na sa ating rectangular cake para ito yung magiging pattern natin. So, ikakat lang natin siya ayon doon sa hugis na dinrawing natin. At opo, ang dami na naman po nating tapyas. So, pero don't worry, ginagawa naman natin ang paraan yung mga tapyas na yan. Okay? So, walang sayang dyan. At ayan, ikakat lang natin ayon sa hugis ng ating pattern. Tapos, yung mga kanto, ika-curve lang natin. Kinerve ko lang siya para wala siyang kanto. Kanto? First lang, kanto. Yan. Naisip ko, mahilig talaga ako sa letter M. Katulad ng pangalan ng asawa ko. Kasi no, tingnan mo yung ahas ko, letter M, parang letter M siya. So, ayan, after kong ikat, lalagyan na natin siya ng ganache. So, first coating ng ganache po ito. Parang ika-cramp coat lang natin siya. Ayan. Tas after kong makoveran lahat to, ilalagay ko muna siya sa ref ng ilang minutes para tumigas lang ng konti. Kasi hindi pa dyan natatapos ang pag-cover natin ng ganache. May pang second coat pa tayo. So, ito kasi cramp coat lang yung ginawa natin. At mapulido lang ng konti yung ating cake. Tapos itong nasa dulo ng ahas cake natin, hinugis ko na lang siya ng manipis na buntot at yung ating ulo, hinugis ko lang din ng hugis ahas. Hugis ulo ng ahas. Medyo mahirap. Kasi ang kopyahan ko dyan Google Picture lang. Syempre naman, no, Google Picture lang tayo. Alam nga namang ahas na totoo yung pagkokopyahan ko. Naku, ayoko, I cannot. So, mas gugustuhin ko na lang, di ba, sa picture, syempre. Kaysa sa totoong ahas yung gagawin nating model. So, ayan. Naubo-ubo na. Ano ba yan? So, ito. Second coating na tayo. Tapos, ito na yung talagang dapat mapakinis natin siya kasi after nung ganache natin na ganitong second coat na, saka natin ipapatong yung fondant. So, dapat yung second coat, makinis na yung cake natin. Makinis na yung pag-cover natin ng ganache. Ayan o, di ba? Ang ganda na, kumikinis na siya compared tingnan nyo yung unang coat ko, di ba? Magaspang pa yung itsura niya. So, ito, makinis na. Actually, nakatulong yung lamig niya kasi pag ipinahid na yung ganache dito sa malamig nating cake, madali na siyang kuminis compared dun sa unang pahid natin. Pag pinahid mo yung ganache, pagka tawag dito, in-spatula mo siya, magaspang pa rin, 'di ba? So ito, pag in-spatula mo na yung ganache dito sa cake natin na malamig na, ayan o, kumikinis na siya. At dahil curve itong ating cake, mahirap yung ating cake scraper na normal. Kaya dapat meron tayong acetate. So, ayan ang ginamit ko dyan, yung acetate na scraper. Para mas mabebend natin at mas mapapakinis pa natin siya lalo. O, di ba? Mas makinis pa sa face ko yung aking cake. Ang ating ganache. So, ayan. I-ano lang natin. Kinisin lang natin siya ng pakinisin. And then, ayan, tapos na, linisin lang natin yan. Tapos na yan. Papatungan na lang natin ng fondant. And, ire-ref muna natin to ng ilang minutes. At ayan nga, inilabas ko na sa ref. So, syempre, magmo-moist yan. Ganyan talaga ang cake. Pagkalabas ng ref, magmo-moist siya. So, magtutubig. Ang gagawin mo dyan, dadampian mo lang ng konting tissue yung ating ganache para mabawasan yung tubig-tubig niya. Tapos, saka natin ilagay yung ating fondant. Actually, akala ko madali lang to. So, nung ginagawa ko na, ang hirap pala niya kasi curve. Akala ko madali lang, pero nahirapan ako sa kanya. Ang tagal ko ditong nagko-cover ng cake. Medyo natagal lang, ilang oras ang ginugol ko dito. Tapos ayan, kung makikita nyo, after kong i-cover yung fondant, after kong mag-cover ng fondant, ayan, dinadampian ko siya ng texture niya na parang dapat parang dapat texture ng ahas. Pero wala akong makitang pang texture ng ahas. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako nung pang isda. So, hindi naman siya halata na pang isda kasi okay din. Ayan, parang mukhang rin naman siya. Balat ng ahas.
So, ito na tayo sa nguso. Ang hirap kasi sa Google lang ako nakatingin. So, nahihirapan akong gayahin. Siyempre, hindi ako familiar sa talagang itsura ng ahas, kung ilan yung ilong niya, ilan yung, ano yung mga butas-butas sa mukha niya. So, ang hirap. Talagang kailangan kong tumingin ng picture niya. So, talaga dapat makuha natin yung mukha ng ahas. So far, ito na yung itsura niya. Nagawa ko naman kahit medyo-medyo yung ating ahas face. So, ayan, nilagyan ulit natin ng texture yung kanyang face. Dinampian natin. Tapos, konting ayos-ayos. And, ayan, bubutasan lang natin yung mata niya. Tapos na ang ating cake. Dark na kulay na lang ang kulang. Kaya, ito, gumamit tayo ng airbrush para mas mapadark pa natin yung kulay green niya. Kasi request talaga ni client na color green yung cake. Pero, yung ginamit natin na fondant ay light color lang na green. Tapos sabi ko, yung pagka-dark niya, i-airbrush ko na lang. So, ayan, sa mata tayo ngayon. Iniisip ko, sabi ko, parang ang pangit, parang medyo masyado siyang dilat na dilat. Papaltan ko nga yan, sabi ko. Tanggalin ko kaya. So, ayan. Tanggalan mode habang basa pa yung di ba? Basa pa yung cake, kaya medyo naninikit siya. Tanggalin natin ng dahan-dahan. Success nang hindi siya napunit. O, di ba? Dahan-dahan lang natin siyang ayusin. Tapos paltan na lang natin ng mata na hindi yun masyadong luwa. So, mas maliit na bilog, tapos dodrawingan na lang ulit natin ng mas manipis naman na line yung pinakamata ng ating ahas cake para hindi siya yung mukhang dilat na dilat tas luwa yung mata niya. And yan, tapos na siya. At ito na ang ating final look ng ahas cake. O, diba? Pambata nga pala tong cake natin na ito, ha? Kaya medyo hindi siya nakakatakot talaga yung itsura kasi pang bata to. Pang 5 years old yata. Kung hindi ako nagkakamali. Mahilig daw talaga yung anak ni client sa mga snakes. Kaya ito yung request niyang cake niya. Hindi ko na lang ginawang medyo nakakatakot yung itsura niya kasi baka matakot yung bata. So, ayan. Yun lang for today's video. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Babush!